balita patungkol sa impeachment ni VP Sara. Oh, ito, impeachment ni VP Sara. Hindi na kasi, parang ayaw na kasing tumuloy ng impeachment na ito. Oo, dito talaga makikita mo kung gaano nakahinog yung si VP Sara in a sense ng yung 2028 positioning. Oo, kasi kita mo naman, kamakailan nagpahayag si Risa Ontiveros na maraming may mga kaso ng witness tampering. Ng manipulation ng mga testigo. So may patutsada siya noong nakaraan, parang gusto niyang tumakbo. So ngayon, umaatake na siya kay VP Sara. So ganun din ang mga makabayan, sila Leila de Lima, Makabayan Black, panay na ang atake, mga congressman, panay na ang atake dito kay VP Sara. Dito mo talaga makikita kung gaano nakalaki yung shift of power. Talagang unti-unti ay pumupunta na sa isang personality, isang kandidato na malakas para sa 2028. Unti-unti, ayan na, nanliligaw na sa kanya yung mga pagkakataon. Noon, galit na galit at mukhang talaga namang si VP Sara ay may impeach na. Ngayon, mismong mga senador na hindi pa mga kaalyado ang pumapatay na kaagad doon sa issue ng impeachment. Tingnan nyo Inday Sara wanted a bloodbath, or Inday Sara wants a bloodbath. Gusto niya talaga ng trial. Pero the senators ay ayaw yung trial na yan. Why? Kasi kiss of death yan sa kanilang mga political careers. Lalong-lalo na si Risa Ontiveros has nothing to lose. Last termer yan Pero yung ibang mga senators na tatakbo pa sa 2028, ayaw nilang maging part netong political persecution na ito. Kaya mukhang gumaganti sila sa mga congressman, kasi itong mga gunggong na congressman, last minute, ipinasa nila ito. So ngayon, pinipressure nila yung Senate na parang tila mo silang may kasalanan. Pero ang haba-haba ng 19th Congress ng 2024, kung kailan mag-a-adjourn na sila, doon pa naman nila ipinasa itong impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan pa nga Yang impeachment na yan, kung sumunod ba sa proseso ang Kongreso. Kasi hindi ba, merong 3 nauna na impeachment complaint. Bakit yung pang-4 yung na-approve? Ano nangyari dun sa 3? Kasi ganito yan. Kung merong 3, yung una ipinasa, na-decline, hindi na siya pwedeng sampahan ng impeachment for another year. Pero bakit yung 3 namatay, yung isa pang-4, yun yung nag-push through na articles of impeachment. So doon pa lang may technical na issue na, may technical na problema na dapat pagtuunan ng pansin ng mga senador, pag-usapan, parang katulad din kay Pangulong Duterte sa The Hague, di ba? Yung pagpapadala sa kanya sa The Hague, dumaan ba sa tamang proseso? Kasi kung hindi, may mga technical na issues, ay dapat ipabalik niyo yan sa Pilipinas. Nandoon pa lang yung usapin ng ICC ni Pangulong Duterte. Ganun din dito. Paano ba ito napunta sa atin? Sumunod ba sa tamang proseso itong mga hayop na ito? Sabi ni Toby Chanco, pinagbabayaran niyang mga yan para pumirma doon pa lang dapat hindi na natin ituloy ito O did they even did they deny yung sinabi ni Toby Chanco na binayaran silang lahat para pumirma sa impeachment ni VP Sara? Di ba hindi nila dinideny? Hindi nila dinideny yun kasi totoo. Kung totoo naman pala yun na binayaran sila para lang pumirma kay VP Sara, di mali yan. Hindi yun ang tamang proseso Kailangan bukal sa loob mo. Kailangan alam mo yung laman noong pinipirmahan mo na dokumento.
Mantakin mo, nakakuha sila ng 300 na pirma sa loob lang ng isang araw. Eh, kung re-reviewin mo yung ilang pahina na reklamo, matagal para ma-internalize mo yun. Magde-decide ka pa kung pipirma ka o hindi. So, ibig sabihin, the impeachment itself hindi dumaan sa tamang proseso sa Kongreso, and you expect na dadaan yan sa tamang proseso dyan sa Senado? Ano kayo, bali? VP Sara will be president this coming 2028. She will be the next president. Oo, you cannot stop the inevitable, ika nga. Yung talagang mangyayari yan kahit anong gawin nyo. So better, ngayon pa lang sumuko na kayo because you're just digging a deeper grave para sa inyo. Mas lalo nyo lang pinapalalim yung libingan na hinuhukay nyo dahil sure, lahat ng mga tumatrabaho kay VP Sara, ngayong VP pa lang siya, when she is president, she will also be busy trabahuhin kayong lahat. And for the first time, ngayon lang ako umaayon sa ganong style, yung trabahuhin lahat ng mga turumabaho. So wala na. Deads na ito. Dead on arrival. Pagdating pa lang sa kanila, pinatay na. Ngayon, kailan lang, kanina, gigil na gigil si Franz Castro. Sabi niya, gumaganti ba ang Senado sa Kongreso? Porket pinasa namin ng late, late na rin nila asikasuhin. Oh, ang ina, nag-demand ka, kayo nga, late nyo pinasa. Unang-una sa lahat, kung inagaagahan nyo, di sana, merong ample time yung Senado para upuan yan at iproseso yan. Pinasa nyo kung kailan na magsasara na ang Kongreso eh. Tapos ini-expect nyo na ang Senado anuhin kayo, i-prioritize kayo, mas maraming nauna sa pila. Mas maraming mga batas na kailangan pirmahan, ipanukala, issues na kailangan i-address. Uunahin nila yung politika. Politika lang naman to. This is all politics. Si Bongbong Marcos may confidential funds din. Inaudit nyo na ba? Ang mga congressman, liquidation by certification, na-audit na ba? Ang mga senador, liquidation by certification, na-audit na ba? Mabuti nga si Inday Sara may audit ng confidential funds niya yung confidential funds ng mga mayor, confidential funds ng gobernador, confidential funds ng presidente, meron na bang audit? Oh. Wala ito. Politika lang ito. Political circus ito. Instead, i-focus natin. Kaya tanong mo si Bongbong kung ano-ano na iisip na programa Paano yung mga congressman natin, wala na nagagawang batas? O yung mga senador naman, wala na rin maipasang batas dahil wala nang ginagawang batas dahil puros hearing diyan sa Kongreso. O ngayon, si Bongbong nag-iisip kung anong kabulastugang project ang gagawin niya para lang mapagaan daw kunyari yung buhay ng mga Pilipino na hindi naman totoo. O kita mo, puro palpak ng mga proyekto. O, sige. Ipakinggan natin yung sistema dito sa impeachment na ito. Senado at sa Kongreso, pero ang naantalang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte muling nakabinbin. Kung inyo pong natatandaan, Pebrero 5 pa nung ma-impeach ng Kongreso si VP Sara. Huling araw po ng sesyon noon bago mag-recess at minadali ng Kongreso na ipadala ang impeachment complaint doon po sa Senado. Pero si Senate President Chis Escudero nagdesisyon na isantabi muna ang impeachment articles ng 4 na buwan or sa June 2, 2025 na resumption ng sesyon ng Kongreso. Yan ay sa kabila ng utos ng konstitusyon na kailangang aksyonan ng Senado ang impeachment ng walang delay. At matapos ang 4 na buwan na delay, meron na namang 1 linggong dagdag na delay. June 11 na lang daw ang presentation ng articles of impeachment dahil marami pa raw mas importanteng tatalakayin ng Senado. Pero ito po, kung sa wakas June 11 na gugulong ang impeachment trial, tignan naman po ninyo ang ating kalendaryo. Ang sunod na araw, June 12, ay isa pong national holiday. At ang June 13... Tignan mo, kapag ang Congress ang nagtitrip sa mga senador, masaya sila. Pag yung mga senador na nagtitrip, gigil sila.
You reap what you sow. Kung ano yung ginagawa nyong kahayupan, gagawin din sa inyo. Make sure, okay kayo. Ang hirap, pikon na pikon kayo eh. Gagawa kayo ng kabulustugan. Pag nabisto kayo, mapipikong kayo. Ganyan-ganyan. Huwag kayong ganon. Huwag kayong balat sibuyas. Pabayaan nyo yung sistema. Ang huling araw na ng 19th Congress. Susunod na babalik ang Kongreso July 28 na para sa sora ng Pangulo at 20th Congress na po yan. Ibang Kongreso na. Kaya't ang daming pumapalag sa karagdagang delay sa impeachment trial na parang wala na atang interesado. Ito pa, ayon kay Escudero, nasa plenaryo ang pinal na desisyon kung ito'y magko-convene pa bilang isang impeachment court. Kung ayaw raw ng mga senador na mag-impeachment court, abay walang magagawa ang iba. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino naman, hiniling sa mga kabaro na i-dismiss na ang impeachment court. Ayan, pinadidismiss na ni Tolentino. Mantakin mo alyansa ito. Bata ni Bongbong ito natalo. Pero kahit alam mo, hindi naman sa pag-ano si Tolentino, kahit na traidor yan, susunod sa batas yan. So yun yung sinasabi niya. Ano na to? Wala na to. Dismiss na to. Bakit? 19th Congress. Sino ba yung mga nasa 19th Congress? Paglipat ng 20th Congress, magbabago na pati yung mga senador. Yung senador sa 20th Congress, hindi na sila yung senador sa 19th Congress. Kalahati doon ang mawawala. So mapapalitan na ng bago. So bagong liderato na to. So bagong mga issues, kaso na yung mga pagdidebatihan nito. At kahit na ituloy yan ngayon, matatapos ba yung impeachment ng isang araw, dalawang araw? May impeach si BP Sara agad nun? Kaya niyong gawin yun kasi mga gago kayo eh. Pero maniwala kayo sa hindi, pagdating ng 20th Congress with the numbers, kaya nga sinasabi dito ni Chis Escudero, kahit tumawid yan sa 20th Congress, patay yan. Patay yan. Putang ina, yung mga nanalong kandidato at saka yung mga naiwan dito sa Senado, alyado ng mga Duterte. So, hindi rin yan matutuloy, hindi rin magfa-fly yan. So, might as well, ngayon pa lang, patayin na natin yan. Tapos, gumawa na tayo ng magpasa na tayo ng mga batas para hindi nakakaisip to si Bongbong ng kung ano-ano. Baka mamaya niyan, pati aso, binibigyan na ng ayuda niyan. Kakaiba na mag-isip yung presidente, kaya kailangan bilis-bilisan na natin. Gumawa na tayo magpasa na tayo ng mga batas para may pirmahan naman yan. Complaint dahil illegal daw itong itawid sa 20th Congress. Ang nakagulat sa marami ay kung bakit parang optional na lamang sa Senado na ituloy ang impeachment trial, na parang multiple choice pa ito na maaring hindi o maaring oo. Wala na, Edlinggaw. Kahit na ano pang iniiyak mo, Edlinggaw, wala na yan. Pagka ito kasi, kapag hindi natuloy itong impeachment na ito, it's a huge statement para kay VP Sara that she is in control. Lame duck na si Bongbong. Wala nang kapangyarihan si Bongbong. Ang tangi na lang, may kapangyarihan si Bongbong kay kay Torre. Kaya nga hinire na yan si Torre para maging Doberman niya. Yun na lang yung kaya niyang utos-utusan. Pero itong mga mambabatas natin, wala nang kapangyarihan si Bongbong Marcos over these senators. Alam niyo kung bakit? Bistado na si Bongbong na wala talaga siyang backbone, na wala talaga siyang capacity to lead. Kaya etong mga matatalinong senador, with the help of Amy Marcos, na talagang all out na rin si Amy sa pag-expose sa kapatid niya, na wala talagang alam sa buhay, wala talagang alam sa pamamalakad, wala na talagang pag-asa itong itong impeachment na ito ni VP Sara. Hindi na ito may impluwensya ni Bongbong. Even Martin Romualdez conceded already. Sinabi ni Martin kahapon na it's up to the Senate. It's up to the Senate. Hindi naman mas malakas ang kapangyarihan ng Kongreso sa Senado eh. Hindi naman pinakialaman ng Senado ang Kongreso nung ginagawa nila itong katarantaduang impeachment kay VP Sara.
So dapat yung mga congressman, wala din kayong pakialam sa Senado kung anong gusto nilang gawin dito. It just shows na wala talaga kayong silbi, wala kayong kwenta. It's always the Senate ang may last say. Ano yun na yun? Accept it. Accept it na yung inyong pangarap na si VP Sara ay mawala sa inyong landas ay mukhang malayo pa sa katotohanan, mas malabo pa yan sa ihi ng bagong panganak. Oo, malabong-malabo na yan. Kaya kung ako sa inyo, tapusin nyo na yung kahibangan ninyo, magtrabaho na lang kayo, itong last 3 years ni Bongbong, tulungan nyo na lang siya na makapagpasa or makapagpirma ng mga importanteng batas. Tulungan nyo na lang siya na ponduhan yung build projects na mga nabinbin. Tulungan nyo na lang si Bongbong na ayusin yung bayang Pilipinas. Tigil nyo na yung kakapolitika nyo. You cannot stop the inevitable. You cannot even delay it. Si VP Sara will be president. This will be the next president. It's either earlier or on 2028. Siya ang magiging susunod na presidente. So tanggapin nyo na yun. Wala na kayong kapag-aapag-asa. Wala na. Mantaki mo, si VP Sara na nangihingi ng hearing. Ayaw pa nila. Isa lang ibig sabihin yan. Ngayon pa lang, pumuposisyon na sila. At kung ngayon ang pag-uusapan, si VP Sara ang may control. So dun tayo sa may control kesa sa kinokontrol. 11 ng konstitusyon, malinaw na malaki at mahalaga ang papel ng Senado sa isang impeachment. Wala pong nakalagay na may choice ang Senado kung itutuloy o hindi ang isang trial. Katunayan, ayon sa konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po ito pakiusap kundi utos. Pag na-impeach ng Kongreso ang isang impeachable official, ang Senado lamang ayon sa konstitusyon ang may kapangyarihan na mag-acquit o mag-convict dun sa opisyal na yon. Dahil sa mga mahabang delay mula pa noong Pebrero, sigurado pong walang matatapos sa 19th Congress. At tatawid na po ang impeachment doon sa 20th Congress. At dahil po dyan, mas mahaba at mas komplikado ang usapin kung yan ba ay legal o hindi. Dahil 19th Congress ang nag-impeach, pero 20th Congress na malamang ang hahatol. Kaya't ano pa man, asahan po na ang issue ay aabot sa Korte Suprema. Kung itawid ng Senado sa 20th Congress ang impeachment trial, kikwestiyonin po ito sigurado ng kampo ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema. At kung hindi naman ito itawid ng Senado, kikwestiyonin naman yan ng mga kalaban ni VP Sara sa Korte Suprema. In short, kung daabot sa Supreme Court to, either way, either itong mga makakaliwa ang magsasampa ng demanda dahil hindi matutuloy yung impeachment, or kung matutuloy man yung impeachment, sila VP Sara din magsasampa ng demanda rito, tatagal at tatagal din yan. In short, rest in peace na yan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Hindi pa kayo lumalakas, lalong-lalo na kayong mga komunista. Hindi pa kayo lumalakas. Wala na. Tapos na ang inyong karera. Inday Sara, kukunin niya na yung kapangyarihan na yan as legal as possible. Humanda kayo dahil sigurado, ubos kayong lahat. Malamang sa hindi, ang impeachment trial na na-delay sa Senado, lalo pong madedelay sa Korte Suprema. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam. Ed Lingaw, tumigil ka na. Di ba? Kaya wala na pag-asa ito. Matulog na lang kayo. Tigil nyo na yan. Kung ako sa inyo, na lang, better luck next time. Baka sakali. Magkaroon pa kayo ng chance kasi papunta na tayo sa 2028. Papunta na tayo sa pangmalakasan na eleksyon. At usapan na ngayon is kung kanino kakampi yung mga politikong mga balimbing, kung sinong popondohan ng mga negosyanteng may mga sariling interes. Maghahanap na sila ng katunggali ng pinaka-paboritong kandidato, maghahanap na sila ng katunggali. So talagang matindi ito kasi eleksyon to ng buong Pilipinas mula konsehal hanggang presidente.
Kaya talagang isa itong magiging eleksyon sa 2028. Isa ito sa kaabang-abang at isa ito sa palagay ko magsiset na naman ng panibagong history. Yun kung mapapatanggal yan si Garcia sa Comelec at talagang boses ng bayan ang mananaig at demokrasya ang talagang magsasalita. Ayan. O sana nagustuhan nyo ang ating paksa. Muli po, ito pong mga pinagsasabi ko ay pawang walang katotohanan. Puros kabulastugan lamang. This is for entertainment purposes. Huwag nyo masyadong seryosohin. Kung ayaw nyo pong maging paksa kayo ng ating channel, wag na po kayong tumakbo sa politika. Kayo po'y umuwi ng bahay. Gusto nyo, sumakay kayo sa MRT ni Bongbong Marcos, isang kawatan plus 3. So, 4 na kawatan. Yung pwedeng sumakay dyan sa tren na yan. I-ano ninyo, i-utilize nyo yan. I-utilize nyo dahil pinaghirapan ni Bongbong Marcos yan. Maraming salamat, mabuhay kayo at kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta